Kaya, Jing Kapil, para mapatunayan mo, kailangan itong citizens investigation. Mga tao na mag-imbestiga. Para mapatunayan mo na ikaw ay malinis, ibigay mo sa amin, sa akin mismo personal, yung statement of assets, liabilities, and net worth mo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos sabihan ng mga kongresista na puro hearsay ang mga pinagsasabi ni Toto Kausing sa pag-attend dito sa ginanap na Quadcom, may bagong hamon ngayon si Toto Kausing sa mayor ng Porac. Hamon niya na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN nito, para mabusisi at malaman talaga ang lahat-lahat ng ari-arian nitong si Mayor Kapil. Bago muna natin pakinggan ang hamon ni Toto, balikan po muna natin ang naging kaganapan sa Kamara, na kung saan nagharap si Toto at si Mayor Kapil. Today's committee hearing, there are other resource persons that the committee has invited for today's scheduled hearing. So we'd like to hear from Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I wish to address this question to Chairperson Dan Fernandez and Chairperson Antonio Ferrer. This is dated July 23, 2024. In this letter, Mayor, you brought to the attention of the Joint Committee the baseless and malicious accusations that are being imputed against profiting from POGO operations, allegedly receiving 5 million pesos monthly, owning luxurious cars and mansions, all of this from illegal gambling operation. Can you please enlighten us? General is here, Sec-Gen Reggie Velasco. Yes, please respond, Mayor Kapil. Yes, Your Honor, Madam Chair. I categorically deny their accusation. Oh, where did he find all these baseless and malicious accusations? Through their vlog, Your Honor. Mr. Chair, before we proceed, may we know if Mayor Kapil has taken his oath? Yung baseless and malicious accusations ni Pyra Lucas at Toto Kausing. Sila po ay mga vlogger, Your Honor. Kaya, although yung case po kay Miss Pyra Lucas, na-file na po namin sa piskalya, kaya according to my lawyer, may Distance of the allegation as contained in your letter, we will not be commenting on the judicial proceedings that are pending before the court, the one you said, sub judice. If I may proceed, Mr. Chair, I remember that because of this letter, we moved to invite Pyra Lucas and Toto Kausing. Message. That's Pyra Luca and Toto. Si ano po ba? Si Ma'am, kayo muna o si Toto Kausing? Ay, Mr. Chairman, dito lang kami, wala naman na kaming hinanda na speech or introductory statement. We are only here to answer whatever questions that the good Congresswoman Luistro would ask. yung isa 2015 at meron po silang business permit sa amin sa munisipyo, but they insisted na sa akin daw po yun, kaya wala pong katotohanan yun, Your Honor. Sir, can you reply on that? Ako po ba, sir? Yes, kindly reply, Mr. Kausing. Chairman, hindi ko lang maintindihan kung ano alin ang tatanong yung tungkol sa dalawang issue kasi dito eh. Yung issue tungkol doon sa 5 million a month daw
at saka yung issue tungkol sa dalawang condotel. So alin ang una pong kasi sinasabi niya po na baseless. Ngayon, kung ang opinion ko sa dalawa sa akusasyon niya una, sa 5 million a month, wala po akong sinabi sa vlog ko na 5 million a month. Ngayon, pagdating naman po sa condotel, binlog ko na rin po yan na condotel na ayon sa informante ko, nasa kanya yan. Kaya tinatayuan po namin ito, Your Honors, na totoo po ang aming nakuha na kinwento ng aming tinatawag na informante. But of course, yan ang sinabi ng informant ko sa akin. At ang isa sa mga informante ko dito ay nag-identify niya sa sarili niya as isa siya sa nakatira malapit doon. At kinwento nga rin, nung pinapagawa yan, renovation, ay kinikwento na nagyabang pa nga si Mayor na siya na may-ari nun. Patungkol naman ata, I just do not know how it happened na nagsalita siya na may 5 million a month na sinabi. Ang sinabi ko, nakakakuha siya ng pera. At ang basihan ko po, Mr. Chairman, ay yung statement nila na binigay sa Senate na 10,000 lamang po kada taon ang kinukuha nila na property tax o real property tax o di ka amilyar mula sa mga property ng POGO. So, at sa business tax o mayor's permit, sinabi nila, sila mismo sabi na 4,000 lamang kada taon. So, doon ko po binase ang aking logical conclusion at kinwenta ko ang maaring magiging property tax ng 46 o 43 buildings at binase ko rin po sa inamin ng engineer nila na nag-submit ang nagpatayo o Whirlwind o di kaya Royal Lucky South 99 ng bills of materials na umaabot sa 1 billion 70 million. At kung ganun ang materials cost, ibig sabihin po, bilang civil engineer din ako, na sa ngayon, ang estimated labor cost din po ay almost the same sa materials cost. So kung kwentahin mo, ibig sabihin po, ang most reasonable fair market value ng lahat ng building ay 2 billion. Ang tinatago na pera mula sana sa property tax at saka sa business taxes ay umaabot mahigit 12 billion. Yun lang po ang sinabi ko po. Okay, Mr. Chairman, kasi may nabasa ako dito from Mayor Capili, that Mayor JBC Capili has a house and lot worth 50 million near the Porac Pogo site. Saan galing tong statement na to? Sa kanila po, nung una yun yung claim nila. Kaya sinabi ko, pag may nakita sila na bahay ko kahit worth 1 million lang sa kanila na, pero wala naman silang nakita. Then, yung condo na naman, pag nakita po nila, nasa akin po yun, sa kanila rin, I will sign an affidavit. Pag nakita po nila na nasa akin, sa kanila na rin po. Para maipakita po na talagang wala tayong tinatago. Kasi napakabilis po nilang magsabi na meron kang ganito, pero pag nakita naman nila na wala, parang wala lang sa kanila. Pero nasira na po yung pangalan mo. Una, sabi nila, sa akin daw yung lupa ng Pogo. Nung nakita naman na hindi sa akin, hindi man sila nag-apologize. Yung problem po sa lupa, 2017 may court decision na, 2019 pa lang ako naupo. Kine-claim din na ako yung kasabwat doon, 2019 pa lang po ako naupo. Kaya I don't know kung ano po ang may galit po ba sila sa akin para sirain nila ako ng ganito. Sana po
kasi po ako'y halal din ng taong bayan at siyempre I have to protect my leadership then as the mayor na hindi po pwede na sirain mo na lang ang isang tao without any proof na paano po ang aking pagkatao, Your Honor. Thank you. Is this true, Toto Kausing, that you have mentioned the 50 million pesos worth of house and lot in the property that he mentioned? And as well, kasi nakasulat dito mga luxury cars that binili na ni Mayor Kapili. Totoo po ba na sabi niyo po yun? Mr. Chairman, mga sinabi ko rin sa vlogging ko na yung dalawang kondo, yun ang tinuturo doon sa 50 million na estimate. Estimate lang yun yung presyo ng buildings na yun. At with regard to the sports cars, sinabi rin po yun sa akin na informant ko. So ang sports car na sinabi sa akin na informant ko, meron siyang BMW, meron siyang Porsche, at meron din siyang luxury car na Toyota Land Cruiser na may bulletproof. So yan po ang aking mga sinabi sa akin, informante ko. Well, if he denies it, then that is also his right to deny. Pero sa amin naman po, bilang vlogger, ay umaasa kami sa mga informante na nagbibigay po sa amin ng information at binabase ko rin sa katotohanan pagkatapos ko manood sa mga Senate hearings na kung saan ay maraming butas ang kanyang mga kinikwento. So kapani-paniwala po ang binigay sa akin ng aking informante. Ganun lamang po, Your Honor. Mr. Chair, Yes. I wish to invite the attention of Toto Kausing. You are being challenged by Mayor Kapil. I understand and I do not discount the fact that iba yung beneficial owner, iba yung registered owner. But if you have proof to show na mayroon talagang pag-aaring condotel, luxury car, armored vehicle, just like what you are saying today, I hope you can show proof because the mayor has challenged you already. Pag may napatunayan ka daw, ibibigay na niya sa'yo. That is for the manifestation, Your Honor. May I answer now? So anyway, ganito po yan, Mr. Chairman. Yung kwento sa akin, kinlaro ko yung kwento sa akin ng aking informante. So, meaning to say, I do not have any evidence to show that it was his or whatever, but I only... Mr. Chair, with all due respect, but I wish to interrupt Toto Kausing. This is an inquiry in aid of legislation. We do not allow hearsay evidence. We do not allow testimony if the declarant has no personal knowledge. So until and unless Toto Kausing has personal knowledge of all the accusations against Mayor Kapil, I think we need to come up with a resolution on whether to allow him to continue attending our hearing. Thank you, Mr. Chair. Yes, we take note of the observation of the committee that it seems that the statement of Mr. Kausing are all hearsay and he has no personal knowledge about the issues at hand. And in that case, I would like to ask you from refraining to continue replying to the questions raised by Congresswoman Luistro. Yan po mga kabunyog na panood po nating ang pagharap ni Toto Kausing at Mayor Kapil sa Kamara. Yes, naiintindihan namin na hearsay nga kung hindi mo naman personal knowledges ang iyong nalalaman at ito ay galing lamang sa pinagkakatiwalaan mong impormanti. Pero meron ditong pagkukulang ang mga kongresista. Meron silang hindi tinanong sa mayor. Hindi nila tinanong si Mayor Kapil kung totoo bang 4,000 pesos lang talaga ang binabayad para sa business permit at 10,000 lang ang ibinabayad sa real property tax or amilyar. Sa kabila ng merong 46 building at malawak na lupa, na dapat ay abuti ng 13 million kada taon ang binabayad dyan.
Ito ang hindi hearsay dahil mismong si Mayor Kapil sinabi niya ito na 4,000 lang ang binabayaran ng Pogo kada taon sa kanilang munisipyo. Panoorin po natin ito. Pero ngayon, we are headed towards 1 billion budget and aiming for cityhood. At hindi po ito dahil sa Pogo na pawang 6.5 million lamang ang kinita over the years from permits and around 10,000 and 4,000 every year sa business permit and real property tax. Yan po mga kabunyog, dahil sa laki at lawak ng lupain ng Pogo sa Porac, imposibleng maliit lang ang ibinabayad na buwis at business permit kada taon dito. Isa rin itong questionable para sa mayor ng Porac. Bakit pinapaboran nila ang Pogo na magbayad lang ng mababang buwis? Sa kabila ng madaming silang nakatayong building at malawak nitong lupain. Meron bang under the table na nangyayari? Or nagsisinungaling si Mayor Kapil na hindi talaga 4,000 pesos kada taon ang binabayaran ng Pogo, kahit alin doon sa dalawa posibleng totoo. Kasi imposible talagang maliit ang binabayaran ng Pogo sa munisipyo ng Porac sa ganoon kadaming building at malawak na lupain. Anyway, mabalik tayo sa hamon ni Toto kay Mayor Kapil. Nito lamang kasing nakaraang araw, nag-vlog si Toto at hinamon si Kapil na ilabas nito ang salaan nito. Panoorin po natin ang sinabi ni Toto. Kaya, Jing Kapil, para mapatunayan mo, kailangan itong citizens investigation. Mga tao na mag-imbestiga. Para mapatunayan mo na ikaw ay malinis, ibigay mo sa amin, sa akin mismo personal, yung statement of assets, liabilities, and net worth mo. At titingnan natin, pag-aralan ko, at magsumite ka sa akin ng certificate galing dyan sa probinsya ng Pampanga na nakalista kung ano ang iyong mga lupa at inyong mga kung saan matatagpuan at magbigay ka rin sa akin ng lahat ng certificate ng Land Transportation Office kung ano ang iyong mga sasakyan. Lahat. So ano pa, magbibigay ka rin sa akin ng iyong listahan ng iyong bangko at i-open mo kasi sabi mo, willing ka pumirma ng waiver ng iyong bank secrecy. Ng iyong waiver, ibig sabihin, pwede nang buksan. So bigyan mo ako ng waiver mo at ako mismo ang titingin, hihingi ng request sa mga bangko mo. Lahat yun, lahat ng bangko mo. Hinahamon kita, Mr. Jing Kapil. That's the only way to settle everything. Kung talagang ikaw hindi nagsisinungaling. Tapos ikaw naman, Congresswoman Jinky Luistro, total ikaw naman pinakamatalino dyan sa grupo ninyo. At kailangan suportahan ni Congressman Dan Fernandez na siyang tatakbong gobernador sa Laguna. Para ma-enhance, para baka palang tutulungan kita sa kampanya mo sa Laguna, ay pati ikaw naman, Robert Ace Barbers, para matulungan ko kayo ni isang kapatid mo si Lyndon Barbers sa iyong mga kampanya dyan sa Surigao del Norte, sa Surigao City. Suportahan mo ang panukala na batas. Magsusumiti ako ng panukala ng batas na ang salin ay mandatory na bubuksan. Hindi na pwedeng babakuran ng Supreme Court at saka ng Sandigan Bay o ng Ombudsman. Kasi binabakuran eh. Kaya tanggapin na natin ang katotohanan, ilagay ninyo sa batas. Amyendahan ninyo 6 Republic Act 6713 na dudugtungan ninyo ng batas na kung saan sasabihin diyan na kapag ikaw ay opisyal na ng bayan, wala good as sinurrender mo na ang iyong pribadong buhay. At it is understood na hayaan mo na ang mamamayan mag-request sa inyong mga salin. Para naman, at all times, that's the only system of check na masisiguro natin na matatakot ang mga opisyal ng bayan natin kagaya kay Jing Kapil na magnakaw mula sa mga kabad ng bayan. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang sinabi ni Toto. Malinaw na hinahamon ngayon ni Toto itong si Mayor Kapil na ilabas ang salaan dito para magkaalaman na kakasa kaya si Mayor Kapil. Or mabubuking na ito. Matatandaan natin doon sa hearing na hinamon na rin ni Mayor Kapil itong si Toto na patunayan ang mga aligasyon sa kanya nito. Then here it is.
Kakasaka ba sa hamon ni Toto? Mayor Kapil, ilabas mo na iyang saland mo. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.